Pilipinas na ngayon po ay kayo kasama namin sa pananambahan. Maging sa ating sa ibang bansa, pagpalain kayo ng Panginoong Hesukristo. Siyempre po, sa kaliwat kanan, magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre po, hindi pwedeng mawala yung ating mga VIP. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko po tayo manalangin. Panginoon, marami po salamat sa kagandahan ng iyong pag-ibig, pagmamahal na walang hanggan, walang katapusan na iyong paggalaw sa buhay po ng lahat ng sumasampalataya at patuloy na iyong paghahanap doon sa mga tao na magbubukas ng kanilang pintuan, ng kanilang puso upang tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam po namin, Panginoon, malapit na ang katapusan at hangganan ng mga panahon na sinabi mo sa iyong mga salita. Kaya isang malaking karangalan po sa amin na makasama at makatiyak na kami ay pupunta sa iyong pangarap sa aming buhay. Ito po ang buhay na walang hanggan. Kaya ngayong Holy Spirit, itago mo ako sa iyong likuran, ikaw ang makita at mahayag upang dalhin ang mabuting balita, upang dalhin ang magpagpapalaya ng lubusan sa buhay po namin bilang taong makasalanan at bilang mga taong may mga kahinaan sa buhay po namin. Salamat sa iyong inilahad at binuksan na iyong mga salita. At nakita po namin kung paan po kami makababalik loob sa iyong dakilang pag-ibig. Ito pong aking hiningi kay Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po yung ating paksa, dugo ni Kristo, tanda ng binagong buhay. Maraming mga tao na hindi lubusan naunawaan, naiintindihan kung ano yung ginawa ng Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo. At kung ano ang kahalagahan ng dugo na umagos sa Kanya at ito'y naging istorya lamang ng iba't ibang sali, lahi, iba't ibang henerasyon hanggang sa dumating sa ating panahon ngayon. Ito ang huling henerasyon na mas lalong maintindihan ng mga taong hindi pa naunawaan at naintindihan yung ipinagdiriwang ng mahal na araw na si Jesus ay ipinako, si Jesus ay namatay, at si Jesus ay nabuhay na maguli sa mga matay. Hanggang istorya lamang ito at naging salit-saling kwento ng ating mga ninuno. Hanggang doon na lamang ang pagkaunawan ng tao. Pero sa pamagitan ng pagsang ito, makikita natin na hindi reliyon, hindi sa iyong salita na ikaw ay isang Kristiyano sapagkat ikaw ay nabautismuhan ng inyong reliyon noong araw. Maraming mga magulang
na pag ang kanyang anak ay bininyagan, ay Kristiyano na ang aking anak. Kaya pag lumaki, ang mga batang ito, na hindi naman gusto ng magulang, na mga batang ito lumaki suwail sa kanila, maging lumaking suwail din sa lipunan. Hindi po nila ito hinahanapan ng solusyon. Bakit kaya ang anak kong ito naging suwail? Samantalang kami merong reliyon. Samantalang siya ay binautismuhan. Bakit kaya? Ano ang naging kulang ng aking pagpapalaki? Ano ang naging kulang ng pagpapalaki ng aking magulang sa akin? Ito po yung problema ng mundo. Ito ang problema ng ating bansa. Kaya pag kayo nanood ng mga kwentuhan at mga balita sa nangyayari sa ating bansa, sila po ay binautismuhan at nagpabautismo sa kanila ay kanilang mga magulang. Lumaki sila't nahubog ng kwento ng reliyon. Pero bakit ang buhay nila ay wala doon sa sinasabi ng Panginoon? Yung 10 utos na uuwi sa 2. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kung ito po ang paninindigan at ipamumuhay ng lahat ng mamayan ng bansang Pilipinas, tiyak mayaman na ang bansang Pilipinas. Amen? Bakit maraming pamilya ang nawawasak? Sapagkat nawala yung pag-ibig. Bakit maraming buhay andon sa loob ng bilangguan? Sapagkat nawala sa kanila ang pag-ibig. Bagamat alam nila na yung sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Bakit hindi po nila ito magawa? Sapagkat nakatuon lamang ang kanilang pansin, nakatuon lamang yung kanilang pang-araw-araw na buhay na meron po silang reliyon. Meron silang kinaaniban na samahan. Pero hindi po malalim ang kanilang paghahanap ng solusyon. Paano mapipigilan yung aking anak na sumama? Paano ko mapipigilan yung bisyo ng aking asawa ay lumalala? Hindi po nila ito tinatanong sa kanilang sarili. Paano kaya masasagot at masolusyonan itong problema ng aking pamilya? Tandaan po natin, tayo umiikot sa mundong ito. Ang alam lamang natin mga problema ay ang pagkain. Ang alam lamang natin problema ay ang pagpapaaral sa ating mga anak. Saan tayo kukuha ng pera? Pero yung problemang karakter na hindi naman natin itinuro sa ating mga anak, hindi naman tinuro ng ating gobyerno,
na ang tayo maging makasalanan. Bakit marami mga taong nabubuhay sa addiction? Bakit binibigyan ng babala at binigyan ng kwento at ng babala ng gobyerno natin na bawal magtinda? Bawal ikaw ay magbili ng pinagbabawal na gamot. May kwento po. Ang sabi ng isang pinuno ng isang reliyon, kung bakit daw pinipigilan ng gobyerno ang magtinda ng pinagbabawal na gamot. Ang sinisisi ang gobyerno. Bakit pinagbabawalan magtinda? Anong kakainin? Mahirap ang kanilang buhay, wala silang alam na hanap buhay, kundi magbenta na pinagbabawal na gamot. Ito ba yung iniisip? Ito ba yung nasa puso ng isang leader sa simbahan? Hindi okay lamang magtinda yan sapagkat wala silang kakainin. Paano naman? Hindi mo na ikwento kung sino ang pamunuan noon. Yung maliliit, ginagamit nila para magbenta at yung kanilang kahirapan, ginagamit nila para sila ay yumaman. Sapagkat yung pinuno na nagbebenta na pinagbabawal na gamot, sila yung yumayaman na yumayaman. Ikaw naman maliit, ikaw ang pinakapronta nila at pag nahuli, huwag mo kaming ipakikilala. Delikado ka, mapapatay ka. Amen? Pero ang aking gustong ipaliwanag dito, hindi po iyon ang solusyon upang matugunan ang pangangailangan ng tao. Hindi yun ang solusyon para mabago ang buhay ng tao. Walang ibang solusyon na pwedeng magbigay at magbago sa buhay ng tao kundi itong ating topic. Ang dugo ni Kristo Jesus ang siyang tanda ng mga taong binago ang kanilang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat kaya naparito ang Panginoon para tayo tubusin sa kasalanan. Yung kanyang dugo ang naging pantubos sa ating kasalanan. Pero ang problema, hindi nga naiintindihan ng mga tao. Sapagkat ang naiintindihan nila, meron reliyon ka? Okay yan. Meron kang reliyon? Okay yan. Magkakaiba man tayo ng reliyon, iisa ang ating pinaniniwalaan, ang Diyos. Tama po ba yun? No. Sapagkat kinakailangan, pumunta ka doon sa nangangaral na nagpapabago ng buhay ng tao. Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang bumago ng buhay ng tao. Sapagkat ang salita ng Diyos makapangyarihan. Pag tama ang ipinangaral mo, magiging tama ang buhay mo. Amen? Pag mali ang ipinangaral mo, mali ang magiging buhay ng iyong mga tagasunod. Kaya ngayon, pinangangaral ko sa inyo, ang dapat na tamang ating pupuntahan ay pinangangaral yung dugo ni Kristo Jesus ang magpapabago ng ating buhay. Hindi reliyon, kundi ang dugo ng Panginoon Kristo
ang siyang makapag-aayos ng ating buhay sapagkat ang kanyang dugo ang siyang maghuhugas sa ating mga kasalanan. Ito yung produkto na nakaahin na pero hindi po tinatanggap ng tao. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ano po sabi sa mga taga-Roma? Basahin po natin to. Roma, Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 8. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus na kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. At kung mamamatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Ako'y naniniwala tayong lahat. Nagpasimula kang isilang at bumilang ng araw ang iyong magulang. At ang kanilang pagbibilang ng araw umabot ng 1 buwan. O, ilang buwan na yung anak mo? 1 buwan. Alam na magulang. Pero yung kapitbahay mo, hindi niya alam. Yung kaibigan mo, hindi niya. Ikaw ang sapagkat binibilang mo ang araw ng buhay ng iyong anak. Kaya pag dumating ang 1 taon, birthday na ni baby, birthday na ni baby, mahal, birthday na ng anak mo. Ano ba ang ating ihahanda? Ang sasabihin ni mahal mo? Pansit. Bakit? Para humaba buhay, mahaba yan. Pinaghahanda natin. Hanggang sa dumating ang 18 anyos, wow, si baby, dibo na. Pwede ka na magpaligaw. Alam na magulang yung edad ng kanilang mga anak. Tama po ba? Ngayon, doon lang tayo nakapokus. Pagbilang ng karawan ng taon ng buhay ng ating pamilya. Unti-unti nakikita natin, medyo nagiging iba na ang takbo ng kanilang buhay. Unti-unti nang nawawala yung paggalang sa iyo. Unti-unti mo nang hindi nakikita sa loob ng bahay mo. O sa ate mo, asan ang kuya mo? Kasama ng barkada po niya, ganito. Doon na tayo nagkakaroon ng problema. Pag dumating ang inyong mga baby ng 12 years old, yung kanyang adolescent ay nag-iiba na yung kanilang karakter. Na dati, laging nakahilig nakasandal kay mami. Laging nakasandal sa mami niya, laging nagsusumbong. Laging pag merong gustong gawin, sinasabi kay mami, umiiyak kay mami. Pero magdalagan na, wala na si mamis at laging kanyang kaututan dila ay hindi na si mami, kundi yung kanyang kaibigan sa labas. Tama po ba? Dati ito'y ando sa paligid mo lamang, paikot-ikot lamang. Pero ngayon, ando na sa labas ng bahay. Pagkatapos, mababalita mo, unti-unti na lumalayo doon sa kapitbahay mo.
At dati nagpapaalam sa iyo, ngayon hindi na nagpapaalam. Ngayon, uso na ang cellphone. Anak, binili kita ng cellphone para pag ikaw lumayo, matawagan kita. Ha? Pagkatapos, binili mo ng cellphone, tinatawagan mo, hindi sumasagot at pinapatay. Laki ng problema ng magulang. Amen? Hindi nila alam kung paano nila mabibigyan ng solution yung problema sa kanilang anak. Naintindihan ko, sapagkat maski pagalitan nyo ang inyong anak, hindi mababago yung kanilang ugali. Walang ibang makapagbabago sa kanilang buhay maliban tanggapin nila yung naguhugas sa kanilang kasalanan, kaya dapat po nilang malaman ang dugo ni Kristo Jesus ang nagpapabago sa buhay ng tao. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Hindi reliyon. Hindi po itong ating samahan. Hindi po itong ating iglesia ang magpapabago sa kanilang buhay, kundi ang magpapabago sa kanilang buhay ay yung ipinangangaral ko sa inyo. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sila ang kailangan nila tagapin bilang Panginoon at manunubos ng kanilang buhay. Maski pabalik-balikin ninyo ang inyong anak sa simbahang ito at hindi po sila lubusang naunawan at naintindihan na salita ng Diyos, ganoon pa rin ang uri ng takbo ng kanilang buhay. Amen? Kaya nga, sabi ng Bible, sa Proverb 6:22, o 22:6, kaya hindi ko alam. Baka okay turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. At kapag ito'y kanyang kinalakyan, ito'y hindi niya iiwanan. Ano ituturo natin? Ang pag-ibig sa Panginoong Hesus. Alam niyo ba, ang inyong mga anak, pinagpe-pray ko yan, yung mga Sunday school student, ipinagpe-pray ko yan every day. Na ang mga batang ito, gabayan mo, Panginoon, ang mga Sunday school teacher, kasama ang kanilang mga teacher, sa kanilang pagtulog, sa kanilang pagising. Hindi lamang po isang beses pinagpipray ko ang inyong mga anak, kundi 2 beses. Matulog, pagkagising, kailangan nila ang prayer. Ano alam mo yung prayer ko? Panginoon, sa kanilang pamamahinga, pagtulog, ang mga batang ito, bigyan mo ng inspirasyon. Mga panaginip, na uhubog sa kanilang buhay. Sapagkat maraming mga batang lingkod ng Diyos, tinawag ng bata pa sila. Lumaki silang malalim sa Diyos, bagamat sila'y mga bata pa. Ang gusto ko mangyari, ang inyong mga anak maging ganito. Pero kung ang ating anak ay nakikita sa atin, hello, na tayo'y laging laman nitong simbahang ito. Pero hindi nakikita yung katotohanan ng ikaw ay binago ng dugo ni Kristo Jesus. Kinakailangan tayo munang magulang ang makitang halimbawa na totoo itong ating pinaggagawa sa lugar pong ito. Na totoo ang iyong paniniwala, totoo ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon siya. Ito bang talatang ito, mula sa aking pagkabata, hindi sinasabi ito ng aking magulang. Bakit ito hindi sinasabi ng aking magulang? Sapagkat hindi nga alam ng aking magulang ang Biblia.
Hindi nga alam ng aking mga magulang yung salitang kapitulo at yung sinasabing talata. Hindi alam niya ng aking magulang. Kung hindi niya alam ang kapitulo at talata, mas lalong hindi niya alam yung nilalaman ng kapitulo at yung talata. Sapagkat pag nalaman mo yung sinasabi ng kapitulong yon at talatang yon, tiyak mababasa mo yon. Ay, ito pala sinasabi sa kapitulong ito at talatang ito. Ito pala sinasabi sa sulat ni Pablo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Edad 19 anyos ako nang ako'y magpasimula magbasa ng Bible. Pero gayon pa man, itong talatang binasa natin, hindi pa rin ituturo ng aking pastora. Kung hindi ito natuturo sa akin ng pastora ko, hindi ko pa alam. Bakit ko nalaman po itong talatang ito? Sapagkat sa patuloy na pagbabasa ko ng Biblia, natutuklasan ko kung anong merong buhay ako ngayon. Hindi yung pastor ako, hindi ikaw, kundi ang Bible ang nagsasaysay kung sino ka at ano ka ngayon. Hindi yung pagatibo dito, kundi yung buhay mo. At ang Biblia po ay isang uri ng salamin ng ating buhay. Pag ikaw ay humarap sa salamin, makikita mo hitsura mo. Makikita mo ang hindi maganda sa iyong katauhan sa pamamagitan ng salamin. At ang salita ng Diyos ay katulad ng isang salamin na pag ating binasa, pinag-aralan po natin, ipakikita kung ano ang posisyon mo ngayon. Ano ang sabi? Alam natin na ang dati nating pagkatao. Ano yung dati nating pagkatao? Makasalanan. Ano ang ibig sabihin ng kasalanan? Alam natin ang salitang kasalanan. Alam natin ang tinatawag na immorality. Immoralidad. Alam natin, kapag ikaw ay nabuhay dito, may ginagawa ka na hindi maganda sa asawa mo, hindi maganda sa lipunan, hindi maganda sa kapwa mo. Ito yung dati nating pagkatao. Pero nang si Kristo, yung sinampalatayanan, yung dati mong pagkatao, isinama ni Kristo Jesus sa pagkakapako. Kaya yung pagiging bungangera mo, tumingin ka sa tabi mo. Kaya yung pagiging sinungaling mo, yung panloloko mo sa iyong kapwa, yung pambababae mo, yung panlalalaki mo, yung pagsusugal mo, yung pag-iinom mo ng alak, lahat pong iyan, napako kasama ni Kristo. Amen! Kaya na lumapit ka kay Kristo Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, kasama kang napako. Amen? Yung dati natin pagkatao, napako na po yan. Yung dati natin pagkatao, namatay ka na dyan.
Amen. Sabi mo sa iyong katabi, tama pala, sabi ni Pablo. Kaya pala ako'y nagbago ng buhay, nabago ang buhay. Hindi mo gawa na nabago ka. Hindi natin kaya. Walang taong may kayang baguhin ng kanyang sariling ugali. Pero walang ibang makapagpapabago kundi yung dugo ni Kristo Jesus. Kilalanin siyang manunubos ng ating buhay, siya po ang bumabago ng buhay ng tao. Amen. Dapat tuklasin ito ng tao. Dapat ang bawat isa atin tuklasin kung ano na ang pribileyo mo kaparot pa rito sa simbahan. May nangyayari ba sa aking buhay? Dapat seryoso po tayo dito. Ito bang aking pakikinig ng kanya salita? May pagbabago ba? Ako ba'y lumalalim sa ugnayan kay Kristo Jesus? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong tuklasin yung kapitbahay mo. Huwag mong tuklasin ang buhay niyang katabi mo. Ang tuklasin mo yung buhay mo. Sapagkat ang buhay mo ang aharap sa Diyos. Hindi ang kapitbahay mo. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Sigaw ng hallelujah! Amen. Wow. Kaya ngayon, ang sabi ni Pablo, sa 7, sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Hello? Sapagkat ang isang taong patay, malaya na sa kasalanan. Ako'y namatay na kasama ni Kristo Jesus. Nang ako'y sumampalataya kay Kristo Jesus, nakasama akong mamatay doon. Yun po ang pananampalataya at paniniwala na ikaw ngayon na sumampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kasama kang namatay ni Kristo Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, kasama kang namatay ni Kristo Jesus. Kaya ngayon, malaya ka na. Saan? Sa kasalanan. Kung malaya ka na sa kasalanan, ito po ang sabi ng Bible ni Pablo. At kung tayo namatay na kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. At kung namatay na tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Ito ang ating pananampalataya, ito ang ating pinangahawakang paniniwala. Kaya ang isang born again ay hindi po sa salita. Ang pagiging Kristiyano ay hindi po sa salita. Makikita po ito sa bunga ng buhay mo. Makikita ang pagiging born again sa buhay na iyong pinamumuhay habang ikaw ay nabubuhay sa lupa. Kanina po ay binanggit ko doon sa aming prayer room kung ano ang ibig sabihin ni Pablo sa 2:8 ng Ephesians. Ang sabi ni Pablo sa mga Tigay-Peso, kayo'y naligtas hindi sa pamagitan ng inyong gawa. Kayo'y naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Pero maraming mga tao
na hindi masyadong naintindihan itong sinabi ni Pablo sa mga tigay-peso. Kaya marami ngayong mga nagtuturo tungkol sa biyaya. Huwag ka nang gagawa. Huwag mong ayusin na ang buhay mo. Okay na lang yan. Sa biyaya naman tayo naligtas. Kaya yung pagiging tomboy mo, okay lang yan. Pagiging bakla mo, okay lang yan. Yung ikaw ng bababae, okay lamang yan. Yung nalalaki ka, okay lamang yan. Ikaw yung magiginom ng alak, okay lamang yan. Sa biyaya tayo naligtas. Hindi yung ating gawa. Kaya wala ka nang gagawin, kundi mananampalataya. Dong po yun. Hindi po nila naiintindihan ang ibig sabihin ng biyaya. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Ano po ang sabi ni Pablo ang sabi ni Tito sa kanyang sulat? Tito, Kapitulo 2 at talatang 11 at 12. Tingnan nyo. Sapagkat nahayag ang kagandahan loob ng Diyos, biyaya po yun, na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hello? Yung magandang kaloob ng Diyos, yung kanyang biyaya, nagdudulot daw ng kaligtasan sa tao. Sa 2 Corinthians, may sinabi po si Pablo, Kapitulo 6 at talatang 1 at 2. Ang sabi po sa Korinto, 2 Korinto. Hello? Alam nyo, nang ako'y maging Kristiyano, pag may nag-aaral ng Bible, nagtuturo yung pastora namin, ang bagal ko maghanap. Bakit po? Nagpapasimula pa lamang ako. Kasi ang danay ko hindi alam yung sulat ni Pablo. Yung Korinto, hindi niya alam. Tanong mo nga katabi mo, baka hindi niya alam yung Korinto. Tanongin mo nga, alam mo na ba yung sulat ni Pablo sa Korinto? Tingnan niya. Kaya salamat sa Diyos, nakilala ko ang Panginoon Jesus. At nang makilala ko ang Panginoon Jesus, nagbasa ako ng Bible, nakinig ako, nag-aaral ng kanyang Biblia. Unti-unti, naunawaan ko ang mga sulat ni Pablo. Katulad niyan, pinag-aaralan natin ang sulat ni Pablo. Dapat kilala natin kung sino yun si Pablo, yung sumulat. Habang ako'y nanonood ng buhay ni Pablo, ako'y naluluha. Sabi ko, kung buhay lamang si Pablo ngayon, magpapasalamat ako ng gusto. Sapagkat buhay niya, ipinagkaloob kay Kristo Jesus para madala ang mabuting balita. Siya ang lubusan nagpaunawa tungkol sa kahalagahan ng kaligtasan. Siya ang nagpaunawa ng kahalagahan ng dugo ni Kristo Jesus. Palakpakan natin ang buhay ni Pablo. Ngayon, ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 6:12, ayan. 1 and 2. Bakit 12 yan? Pinagduktong na. 1 and 2. 1-2. Ayan. Bilang mga kaluluwa sa gawain ng Diyos o katuwang
sa gawain ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, bilang kamanggagawa, nakatulong sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong tinanggap. Hello? Ang sabi niya sa mga tiga-Korinto, mga kapatid, bilang katukatulong ninyo sa gawain ng Diyos, huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Sapagkat nang tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, biyaya po yun. Sapagkat si Jesus ang biyaya ng Ama na ibinigay sa atin. Amen. Sabihin niyo, si Jesus ang biyaya. Siya ang biyayang tinanggap natin sa ating buhay. Huwag daw nating baliwalain ito. Paanong paraan na hindi natin babaliwalain ito? Amen? Nakatulad ng inyong ginagawa ngayon. Yan po ay bunga kung bakit kayo narito ng biyaya ng Diyos. Yang inyong pagpunta-punta po dito, biyaya yan ng Diyos. Yung pagbabasa ng inyong Bible, biyaya yan ng Diyos. Yung inyong pagluhod dito, biyaya yan ng Diyos. Yung inyong pakikinig ng kanyang salita, biyaya yan ng Diyos. Misa akala natin ang biyaya ng Diyos pag ikaw ay pinagpapala sa pinansyal. No. Lahat ng iyong buhay na tinutudla sa iyong buhay para magpakalalim sa Diyos, andyan po ang biyaya ng Panginoon. Sapagat itong ating laman, napakarupok, napakahina. At kung ang titignan natin ay titignan natin sa Diyos, yung ating kahinaan, marireject tayo. Ito naman, hindi nagbabasa ng Bible, reject to. Ito naman, hindi nananalangin, reject ito. Bakit? Sapagkat pinag-aaralan natin na ang Diyos ay may sinabi na pag hindi mo ginawa ito, reject ka sa akin. Hindi po. Sapagkat ang Holy Spirit, i-guide ka. Ipaunawa sa iyo, anak, hindi yan ang buhay mo. Anak, tinubos ka na. Anak, patay ka na sa kasalanan mo. Anak, hindi yan ang buhay ng mga tinubos ni Kristo Jesus. Anak, ang buhay ng tinubos ni Kristo Jesus, umaaten ng pag-aaral ng kanyang salita. Ang buhay ng tinubos ni Kristo Jesus, sumasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Ang buhay ng tinubos ni Kristo Jesus, mababa ang loob. Ang tinubos ni Kristo Jesus, mapagmahal sa kanyang kapwa. Ang tinubos ni Kristo Jesus, ang mabubuting gawa ang kanyang ginagawa. Amen. Yung ginagawa mong mabuti sa iyong kapwa, hindi ikaw ang gumagawa niyan. Ang gumagawa niyan ay yun nagpapagawa sa ating buhay, sa ating puso. Amen. At yun po ang biyaya ng Diyos. Amen. Basahin natin itong kay Tito.
Sapagat nahayag ang kagandahan loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang sabi ni Pablo sa Korinto, mga kapatid, bilang isang kamanggagawa ng Diyos, huwag niyo sayangin ang biyaya na inyong tinanggap. Ano po yung biyaya niyo? Kaligtasan. At pagkatapos sinabi ni Tito, ang kagandahan ng loob ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yung kaligtasan tinanggap mo, huwag mong maliitin ito. Bigyan mo ito ng seryosong buhay sa buhay mo. Amen? Sapagkat nagdudulot ito ng kaligtasan. Paano paraan? Ang kaligtasan po. Hello? Sabihin nyo, ang kaligtasan. Sabihin nyo sa inyong kapatid. Ang kaligtasan. Hindi makikita sa salita. Makikita ito sa buhay mo. Amen? Taas ang kamay ng taong ligtas. Sige, huwag niyo ibababa agad. Sino ang gusto makarating sa langit? Sino ang gusto makarating sa langit na kasama ang kanyang pamilya? Wow. Amen. Tama naman eh. Sapagkat nang ako'y maligtas, naniniwala ako na totoo itong aking pinaniwalaan. Pag nakikita ko ang aking mga mali sa buhay, pag hindi nila tinanggap ang Panginoon Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ko makakasama ang pamilya ko. Lungkot na lungkot ako. Pag itong aking asawa hindi nakakilala sa Panginoon, hindi ko siya makakasama. Maski may katigasan ng kanyang ulo, mahal ko pa rin yan. Itong aking anak, maski matigas ang ulo nito, mahal ko pa rin yan. Walang ina. Pag matigas ang kanyang ulo ng kanyang anak, pag nakulong, bahala ka sa bilangguan. Pero hindi pusong ina. Dadalawi sa bilangguan. Iiyak. Maghahanap ngayon ng medyeto. Baka sakaling mapalaya. Pupunta si mayor, pupunta si kapitang. Baka kapitang, kawawa yung aking anak, makukulong. Adi po ba? Bakit mahal niya? Pero hindi nating maiyakan yung ating pamilya kung sakaling hindi pa sila sumasampalataya. Paano to, Panginoon? Iniiyak ko sa iyo, yung aking asawang maligtas po. Ipuhay mo, palabutin mo ang kanyang puso. Hindi tayo ganun kaseryosa. Naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan, pero baliwala sa atin, hindi malalim at tayo seryoso. Alam niyo ba, ang Diyos nag-aantay para may pakita natin seryoso tayo yan. Mag-ayuno ka. Nasubukan niyo ba mag-ayuno para sa inyong pamilya? Hindi yung ayunong sama-sama tayo, yung personal na pag-ayuno mo. Sapagkat yung sama-sama, nahikayat ka lamang ng iyong leader na mag-ayuno. Sapagkat ito, yung personal na pag-ayuno mo, yung kusang loob na ikaw lamang, sapagkat ikaw ang nangangailangan ng gusto. Hindi mo naantayin yung date ng inyong pag-ayuno. Kundi pag nakita mo, ipag-ayuno mo na agad.
sapagkat ang buhay ng iyong pamilya ay hindi nating hawak. Pwedeng bukas makalawa, mawala siya na hindi nating napakilos ang puso ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya lagi pag ako'y nagsosolo, Panginoon, marami kang mga anak na pinaalagaan sa amin. Palalim mo sila. Na malalim tungkol sa iyo. Na ikaw ay talaga totoong Diyos. Pag sila'y lumalim na totoong meron Diyos, at sila'y lumalim na ikaw ay totoo, Panginoon, hindi pwedeng magiging impluensya yung kanilang buhay sa pagkakilala sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sigaw ng hallelujah. Hallelujah. Kaya, ang buhay natin ngayon ay buhay napatay ka na. Hindi ako may sabi nito, kundi ang Bible. Bahala kayo, tanggapin nyo. Amen? Tinatanggap niyo ba sinabi ni Pablo? Taas nga ang kamay na tinatanggap niya sinabi ni Pablo, ikaw ay namatay na? Kaya pag may mag-aalok sa iyo, na kumpare mo, pare, inom ka muna, birthday ko. Pag hindi mo ininom ito, sasauli ko kandila. Inumin mo na. Pare, masasabi mo kaya, patay na ako sa kasalanan. Ako'y may bagong kaibigan na taga-Amos. Meron siyang cellphone number sa akin. Binigyan ko siya ng verse, talata. At pagkatapos, inano lamang niya, sinin. Yan. Tinext ko ulit. Ang sabi ko, okay po ba na kayo padalang ko ng mga verses sa Bible? Sapagkat itong mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan sa panahon na tayo stress sa buhay. Ang sabi niya, okay po. Humingi ako ng permiso sa kanya kung okay lamang siya padalang ko ng mga talata. Ang sabi niya, okay po. Sapagkat nang makilala ko sila, meron na akong mission uli. Na hindi pwedeng hindi ko madadala sa kanila ang Ebanghelyo. Pero kinakaibigan ko muna sila. Bakit po? Sapagkat naniniwala ako na may Diyos, na sila'y mahal ng Diyos, at nais ng Diyos na sila'y makakilala sa Kanya. Ang mga taong ito ay hindi mga karaniwang tao. Mga negosyante. Ang mga taong ito. Mga may pera po, kaya inuunti-unti ko po siyang kinakaibigan. At pinagmamalaki ko ang Kalamba, ang Pansol. Punta kayo sa Kalamba, pasyal kayo sa akin, no? Papaligo tayo sa Pansol. Para ating mga buto-buto ay maging, ano ba tawag daw sa, bulalo. Pag nainita, magiging bulalo. Gumaling ang ating mga tutuhod sapagkat may mga edad na rin sila. Ang gusto kong tukoyin dito, yung puso ng naniniwala sa kaligtasan.
Yung puso ng taong naniniwala totoo ang buhay na walang hanggan. Hindi siya tumitigil ng paghahayag ng salita ng Diyos sapagkat ito'y mabuting balita sa lahat ng tao. Amen? Ito po yung buhay mo ngayon. Buhay na ikaw'y patay na. Makapal na ang mukha ng mga namatay na kay Kristo Jesus. Pisilin mo ang mukha ng kapatid mo. Pag makapal yan, totoo nga, namatay ka na. Ang ibig ko sabihin, hindi siya napapaya-share ang mabuting balita sa kanyang kapwa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Sapagkat alam niya na ito'y kaligtasan sa bawat sasampalataya. Itong iiwan ko sa inyo. Patuloy kayo'y nasa proseso ng pagtuklas. Sapagkat meron pa kayo matutuklasan na mas malalim pa sa layunin ng Diyos kaysa sa aming layunin. Sapagkat ang aming layunin kayo dalhin sa process ng biyaya ng Diyos. Na katulad ni Pablo, na-involve siya, personal niyang nakamit, nakausap, ibinigay ang kanyang buhay na mas malalim kay Kristo Jesus. Nais kong tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa iyong pag-ibig, pagmamahal sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahilan sa iyong kamatayan, binuksan mo sa amin ang kaligtasan. Binuksan mo sa amin ang isang paniniwala at pananampalataya na tama ang iyong salita at ang mali ay ang aming buhay. Gusto mo itama at i-correct ang aming buhay. Hindi sa pamagitan ng reliyon, kundi sa pamagitan ng iyong mga salita at ng iyong biyaya sa buhay po ng tao. Kaya ngayon, ipinagkakatiwala ko ang lahat ng iyong anak. Ang iyong mga salita na natanim sa kanilang puso. Paninindigan po nila ito, sapagkat ito ang kanilang tunay na buhay. Ito po ang kanilang tunay na buhay. Hindi na sila ang nabubuhay sa kanilang sarili, kundi ang kanilang kinabubuhay ngayon ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Ikaw yan, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po. Ito pong aking pasalamat ay hinihingi kay Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Palapakan natin. At batiin ninyo ang inyong katabi, binabati kita. Namatay ka na. At ngayon, mabuhay ka uli. Ang dati mong buhay, patay na.